Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Torado. Home Batas, yo. Yeah! Ito kung di ako nagkakamali, second round to ng Langit Lupa, no? Jabo tsaka Sisik. Tama ba? Oo, di ba? Unang kalaban ni Jabo si Boys Loot. So ngayon Sisik. Oo, tama. So, yeah! May nagtag sa akin na video ni Sisik naggigitara, putang ina, nagde-Dream Theater. Astig pare. Hindi madami ang nakikinig ng Dream Theater sa Pilipinas. So may hilig ng mga ganong klaseng metal, no. Pero ako habang tumatanda, mas trip ko talaga ang prog. Pero hindi Dream Theater pinapakinggan kong prog. May mga iba pa. Pero yung nakita kong video ni Sisik sa parang Another Day yata yun galing Images and Words. Yun yung panahon ng Dream Theater na pinakinggan ko. Keyboardista si Kevin Moore. Kumbaga high school ako noon, yung panahon na yan. Tapos nung panahon na nakikinig din ako noon, halos wala akong kilala na nakikinig noon. Yeah. Pero solid na ganun ang mga tinutugtog niya, no. So yeah. Hindi tungkol doon yun ngayon. Pero spatan na natin to. Mas Opeth ang pinapakinggan kong prog. Opeth, Haken, Intronaut. Yan ang mga trip kong prog. Mga prog death, Beyond Creation, Obscura, trip yun. Eto music Sisik. Solid. Tunay lamang ang mananatili. A pricing represent. Shoutout kay Keja at sa linya-linya, yo. Crown Manila, what's up, yo? Una, nakaka-pressure. Hindi naman lingid sa kaalaman ng iba yung naging tanggap ng ibang tao dun sa first round, jo. So, may bigat din. Siyempre, sobrang saya natin na nakatagos tayo sa quarterfinals ng Langit Lupa at hoping ako na mag-enjoy ako sa gagawin ko ngayong araw na to. Agawan din ng momentum to, malamang kasi kahit ganun si Sisik, agresibo rin siya eh. Ano siya eh, para siyang yung una nung may itak. Kailangan ni Jabo bumawi Napoleon kasi complex, parang lahat naman kita yung parang pagiging controversial nung last niyang battle. Kaya kung may moment siya para bumawi, sa tingin ko ito na yon. Ano siya eh, punchline basis din siya eh. Kumbaga, hindi rin siya aksayado masyado sa setup. Parehas kaming quantity na punchline. Mas may quality lang siguro yung akin. Si Jabo ano siya eh, technology, ganun siya eh. Malupit din, pwede na.
sa mature, ganun. Ano siya madali, tas mahirap din siya. Madali siya na marami akong masasabi sa kanya at alam ko na kung ano yung dapat kong sabihin sa kanya. Mahirap naman siya in a way na palapit na ng palapit yung laban, mas in-overthink ko na yung mga sasabihin ko o yung mga nabuo ko. So parang kahit last minute nagbabago pa rin ako ng sulat. Si Jabo kasi, malakas din. Parang sinabay ko sa exams ko, ganyan. Habang nagre-review ko, yung kabila drafts ng ng mga sulat. Kaya yun, natapos ko. Lupit ko, di ba? Yon, Sik, galingan mo, men. Galingan ko rin. Good luck sa atin, man. Classic shit. Jabo Walkies. Let's go! Flip top, right of way, day 2. Nandito pa rin, Mandaluyong City. Isa. Pang-anim na laban na natin ngayong gabi. Napaka-solid na mga kasama natin dito. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Lamig ramdam ko hanggang Balik dito B-side vibes yung pakiramdam dito na sobrang init. Pero shoutout sa kanila, napaka-init din ang pagtanggap nila sa amin lahat. At sa mga MCs, shoutout sa lahat ng bumubuo na liga. Flip top staff, palagi. Matchpoint Sports Bar sa pagtanggap din dito. Flip top beer, matitikman nyo na dito sa Matchpoint Sports Bar. Flip top official merch, Langit Lupa, tournament tong parating. Real Jokes, High Minds Crown, shoutout sa kanilang lahat. Mamaya na yung iba. At sa kanan ko, galing pang Bukawi, Bulacan, para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Jabo. Magtatayo ng duyang kung saan di ka mag-isa. Kaya sige na may pray for us na Jabo na cup. Nice one, Saint Ice. Congrats sa pagkapanalo mo kay M-Zite. Representing Motos Battle League nga pala. At sa kaliwa ko naman, Montalban at Mindoro, represent para sa inyo. Magaya tayo lahat para kay Sisi. Tangin na crowd favorite Our scars are silent. Yan ang banda niya. Malamang. Music, Montalban, Mindoro, Hypebeat, Black Manila, Pray for Us, Triangulo. Shoutout sa Floodway Rap Battle League, paring Rayan, tuloy-tuloy lang. At mga tropa natin dyan. Nanalo Sa ng spatan ko cointos, yung- si Jabo. Saspatan ko yung Our Scars Are Silent na ina-assume ko yan yung banda niya. Parang pag binasa mo yung mga nire-rap niya, yun na yun no? So ano rin ba tugtugan nila? Deathcore? Tamang ganon? Genty? Pinili niyo ba una? Si Sisik. Tignan ang minuto. Dapat. Right of way, day 2, Langit Lupa Tournament. Pakinggan natin unang banat. Sisik. Boy pa? Classic intro. Floodway! Laban sa... Tangina! Number 1 sa Pulsat Survey. The odds is mine. O tama siya ay high, standing sa votings nung quali. Kaso parang nagpakamatay at nagsilbing pambigti yung tali. You're a bitch with a stupid name. Ikaw yung nanalong kinakailangan pang bumawi. Kaya tumago sa second stage itong bullet train. Kaso ang bahang sumasalubong ay tsunami pagkapanaloy. Katakataka, ang binigay mo lodi halak-hak, pes patay tong katawa-tawa. Parang tao sa OG na laugh track. Sige banggitin mo yung rank dyan, pagyabang mo pa non-stop. Kung gusto mong maging top 1 na o gusto mang one top. Sobra kong kasamaan, tatadyakan ko pa Diyos mo. Kung marami kanyang fans, babakbakan ko ng gusto. Sasaksakin ng sasaksakin kahit wala diyang may gusto. Kung ito yung number 1 sa pulse, tatanggalan ko ng pulso. Ano nga uli? Number 1 sa Pulsat Survey, the odds is mine. Odds are mine yun, tanga. Subject, verb, predicate, di mo alam? Kaya in-spit mo loud and proud. Mentor mo nga pala si There's Only One Name That You Can Found.
Tag-ina na. Bumatel ba to sa moto si Sisik ever? Tapos una ba yan sa boto, may natatangi na fanbase? Top 1 na sobrang bobo, parang may-ari ng bargain, idadahilan niya. Tangina, shoutout sa'yo. Sinyo, tangina nung gagawin natin kay Sisik. Tangina, oh. Idadahilan yan, poetic license. Pinupuna lang yan kasi bitter. Babanggitin kahit walang sense sa ginagawa niyang free verse. Fuck kasi literate in this economy. Tangina, di ba yan nakaka-trigger? Akala ko ba Japan ay advanced sa technology o ba't di mo nagawang mag-research? Di ba ang week ng pinili nyo ngayon? Di ka dapat na mapuri, isa kang bitch na Pilipinong Hapon. Motherfucker, Jabayuki, ganyan ka ba? Watch ko, kakamuhi. Kaya dapat pugutan ka ng ulo, parang mali yung pagkatuli. Tangina. Ako ang pasimuno sa pagkamatay nitong walang alam sa simunot panaguri. Yeah. Ganda yan. Ang ganda ng setup niya na marami siyang punchline sa setup niya, no? Tapos boom, dun niya dinala. Ganyan pet peeve ko, sobrang worst tas. Yung sulat ay absurd. Yung get up ang first class, yung utak pang third world. Ikaw ay... Baka na curse word, mararanasan mo berserk. Sa astang hapuntong puta. E sa langit lupa ako yung impyerno at ikay yung kufuruta. Yan kasi, ito kasi mga Pinoy, makarinig lang ng Ingles kahit tanga ginto namin. Mag-claim lang na Hapon, wow! Ulol, mas mataas ang halagang piso sa yen. Ba't di mo pa... Kasi... Tangina. Sa taas nga ba? Hindi ko sure eh. Pero ite-take ko na totoo yun, so pupuntosan ko yan. Ba't di mo ba kasi pinatigil yan site? Hindi ko, alam mo yun, parang, sorry hindi ko alam eh. Yan tuloy nagpapakasinto pa rin kung di kayang gawin ni Tobey Maguire. Sige ako na magpapahinto sa tren. Round 1 ni Sisik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko siya 8 points, no? Tatanggalan ko ng pulso. Yung kung sa pulse, parang nakaslant, no? Dinaan niya sa punto ng Pilipino. Lusot naman eh, di ba? Tsaka yung kung paano niya niligaw na bala si M-Zite, one name you can found. Tas bargain pa po, putang ina, parang kapag ganyan, kunwari siyempre si Sisik bago eh, di ba? Bago siya sa flip top. So kunwari nakasalubong niya yan si hindi ko alam eh, kasi hindi ko naman sila nakikita dahil wala na ako dyan eh. So magkakilala ba sila? Nag-uusap ba sila? Yung ganon. Tsaka si Sinyo para banggitin niya yung bargain, di ba? O wala lang siyang paki talaga? Nagkasalubong ba sila? Anong pag-uusapan nila tungkol doon, di ba? Tapos yung Japayuki. Tsaka yung pugot yung ulo, mali yung pagkatuli. Tapos kung paano niya tinapos yung scheme, no? Simuno, Panaguri, solid yun, solid yun. Tapos yung utak pang third world, tsaka yung yen, pinuntusan ko yun.
First class pero utak pang third world, parang ganun. Yung sulat pang first class, ganun nata eh. Pero yung utak pang third world. Tapos yen, mas mababa sa peso. So, 8 points kay Sisik. Malinaw yung delivery, malinis, malutong. Tingnan natin yung kay... Yo! Okay na. Okay na siya. Tangin na, floodway, tapos biglang tsunami ka na yan. Eh, ang late-late mo naman. Ang simple lang ng rebat pero effective eh. Tsunami. Hindi yung tsunami, hanggang pa ako lang. Tsunano. Magingay tayo para kay Tsunano. Tsunano! Tsunano! Solid ng grain na salt. Pero mukhang maraming disang ayon sa komento. Gusto nila ako mauna sa langit kaso di raw ako doon nakadisenyo. Kaya pa... Hindi ako doon nakadesenyo. Pagbalik ko sa lupa, lahat ng duda isasama ko sa impyerno. Lahat ng duda. Ang daming galit. Pero solid pa rin. Mas solid yung linya mo. Mula kay Rubing, dyan na tumama. Sinunda pa ni Uring at Yolanda. Wow! Weathercaster ang ganap. Pues maghanda ka na, Brad. Kasi sa Japan, we face different disasters. Magkaiba yung tsunami sa flood. Nagaya pa ng pustahan, 10K. Tas binaba niya ng 5K. Di mo alam kung nagpapabitin to. Depressed ka na ata, sikat ang suicide attempt niya iabutin yung ceiling ko. Nag-aaya ka pa ng pustahan? Eh mukhang di ka naman verified sa GCash. Tas ako pa yung napili mong harangan, mamamatay ito ng instant, mapapasabi siya ng please wag. Marilaki road rage yung nakasalubong niya may sling bag. Bang! Baril na yung nagsalita para matututo. Ito ay metal sa metal. Kakalembang yung ulo mo. Rakistang unano! Napakaliit mo, gago. Nung bata ka siguro, kulang ka sa calcium. Pag nag-i-scream to, tunog batang nagtatantrums. Wah! Parang naiwanang bukas na vacuum. Alam niyo ba, long hair to dati? Sunsilk pa yung shampoo niya noon. At madalas niyang sabihin na siya raw yung Panginoon. Eh, kala ko ba demonyo? Tapos nung beneficial, biglang sinama sa verse, my God, palit relihiyon, ano yon? Nag-revert? Nag-buyback? Battle rap is a bitch, tas nag-convert tong si price tag? Battle rap is a bitch! Tas yung bigote mo, hindi pa naka-install lahat. Kulang ka sa testosterone, kaya wag ka mag-angas. Feeling malakas, gabuhok lang daw pagitan namin, tas wala ka pang balbas. Ang ganda. Satanista na wak! Ako nang bahalang dumisiplina. Dito sa suwail mo na anak, maling tumalikod ka sa Diyos kung ako ang makakatapat. Kaharap mo ay AI, cyborg. Yan yung branding na nabuo. Ikaw, ano branding mo, ha? Batang may ubo? Pfizer, Moderna, Astra. Vaccine yun sa corona. Many years ago. Outdated yung reference, kaya di ako bumilib, not even close. Saluhin mo lahat ng ubo na fuck Deo! Saluhin mo lahat ng shot nang mamatay ka sa overdose! Mamamatay ka sa corona! Epidemic na ako! Sick nga eh, kaya AIDS. Ganon siya bumanat, nakakayamot. Pues sa akin ka dumapo, lilipad ka overseas, siguradong tatagos, ganyan talaga pag mayaman sa ibang bansa naggagamot. Kaya anig malagot, bugwet na naman eh, alam mong wala tong madudulot. Panay bigay mo ng David kay Goliath sa lugar na wala silang bato na mapupulot.
ka na sumubok? Huwag ka na malungkot, boys loot. May katabi ka na matulog. Ah. Haba ng round 325. Anong usapan nyo? Pulis no? Namumulis. Time is gold, yo. Time is gold. Alam mo, ngayon na nandito ako, mas naramdaman ko yung importansya ng oras. Parang sukat talaga yung mga oras. Iba. Sa Pilipinas, ewan ko kung bakit gano'n. Kung bakit kahit ako na parang nabibend natin yung oras sa Pilipinas. Dito hindi, tangina eh. Isang rason yung 4 seasons. Di ba? So, ang bilis ng oras. Ramdam na ramdam mo biglang every 3 months may nagbabago yung klima eh, di ba? So, mas mabilis yung pakiramdam. Tsaka, ewan ko, yung lifestyle lang na sa Pinas parang mas nabibend ko yung oras eh. Dito hindi ko magawa eh. Nakakaasar. Dahil lang sa 325 si Jabo. Ano ba usapan nila? 3-minute rounds o 2-minute rounds pa rin? Sa tingin ko 2 minutes eh. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 is to 11, yo. Sa listahan ko nakuha ni Jabo yung first round. Sa live, ewan ko. Pwede sigurong tie. Pero dito sa papel, Jabo. Liit-liit mo naman, Tsunami. Di ako doon nakadesenyo sa langit. Tapos yung lahat na nagdududa, isasama ko sa impyerno. Parang ganyan. Tapos yung abutin yung ceiling ko. Tsaka yung Manila Road Rage ata yun. May sling bag. Kakalembang yung ulo mo. Pati yung kung paano nyo dineliver. May kasamang lutong din dahil pinatulog niya yung ano yung gano'n. So, wala ka pang balbas. Yung gabuhok lang ang pagitan natin. Wala ka pang balbas. Tapos yung ako makakatapat. Pag tumalikod ka sa Diyos, ako makakatapat. Ang ganda nung ano na yun. Nung pinaka-imagery na yun. Batang may ubo. Tsaka yung walang batong mapupulot. David and Goliath na walang batong mapupulot. Tangina. Tsaka yung may katabi ka na matulog. Lakas. So, dito, Jabo. Tingnan natin round 2. Mau, paka. Ano, balat? Putang ina, lupit. Kala mo talaga nakai-impress? Tangina, nagyayaya daw ako ng pustahan na ang mahilig dito mangyaya yung amo mong 3GS. Tangina, wala daw batong mapupulot dito. Kala mo lit yun? Gago yung bato, nasa bulsa ni Vitrum. Tangina no? Palong-palo eh, Motus represent. Big time. Kaya naman konyo na ayos niya. Hoy, di ba homegrown ka ng pulo? Tangina, dapat mabaho ka. Lahat tinitira eh. Tangina. So, yun nga, di ba? Kilala, sino yung mga kilala niya sa pulo naman? Curious lang ako. Di ba? Tangina, inalagaan ka nung bakang rapper. Sa'yo siya naging Hanson man. Tinuruan ka maging malupit na butler pero pinili si Sight na random lang. Malaki utang mo kay Shernan. Tapos biglang tatalikuran ng gagong yan. Tangina ng dahil kay Dalmatian natuto ka ng Battle Rap 101. Pero sige, Motus represent. Kahit puro gun bar sa todo point pa. O bakit yung estilo mo FRBL? Dapat wordplay mongoloid ka. Tanginan to, tamod ni Raf yan. Isa kang rapper na Ano ba? Teka, Motus siya, di ba? Tama. Tapos si Sisik ang Floodway. cancer, mayroong tumor. Tas tinapat sa makabagong pagturo at pagtutok, ito na yung bagong tutor. Raf na sumunod lang sa kanubes, nagaya pa ni Gago Yungkor. Mga putang inang tuta ng US na para bang si Marcos Jr. Pansin nyo ba?
Napansin nyo ba? Basics kay Shernan, advance kay Rafian, ang nakuha ni Gago sa enkwentro. Ano nakuha niya sa Motus? Wala. Kasi alam niyang mahina yung estilo dong naimbento. Wala kang tunog Emzite, Terdi, Nego G, Caspero, Espero, takinan to, pambato nyo, hindi kayo nire-respeto. Payag kayo? Representante ng Motus na ayaw maging tunog Motus. Wala sa kanyang anatomy. Jabo, FRBL, pulo. Dito yung Motus. Ganyan ang analogy. Kaya pala naging robot itong Gago at dun to na uwi. Kasi ang kanyang buong pagkatao ay full of irony. Ang langit lupa ay ginawa para ibandera ang liga kung saan magmumula. Tapos ganyan ang iyong ipapakita. Ba talagang ikay mapupuna? Ang lupa ay simbolismo ng pinanggalingan at sana ay matuto ka. Samantalang ang langit ay kung saan ka mamaya mapupunta pag ginaya mo si Rafian, sasayaw ka sa bala, di nakatutuwa. Pag ginaya mo si Shernan, magkakaroon ka ng spot na di mabubura. Pag ginaya mo si Rafian, sa current ng baha ka na matutumba. Pag ginaya mo si Shernan, parang last niyang laban, lalabas ang kaluluwa. Magagaya sa floodway, kasi pagbaba ng event, sabog ka na naman. Magagaya sa pulo, kasi sa pagkawala mo'y walang magdadamayan. At kaya lang mayroong floodway, babahan ang dugo niya sa labanan. At kaya lang mabaho ang pulo, dahil sa patay niya na katawan. Kaya sige, Motus represent, na iba yung ginamit na buo, kaya siya mababalisa sa tira ko. Kaya sige, spit mo na yung natutunan mo sa floodway at pulo, ikaw mismo magpapahiya sa liga mo. Yo! Para sa akin, parang hindi masyado effective yung mga angle ni Sisik dito sa round 2. No? Medyo mas personal yung ginawa niyang atake dito. Character assassination. No? Bigyan ko siya ng 4 points. Yung Vitrum na rebat, pinuntosan ko yun. Tapos yung Dalmatian 101, Rap Battle 101. Tapos yung saan ka mamaya pupunta, yun sa langit lupa, ang ganda rin kung paano nyo ginamit, no? Tsaka yung sa babahan ng dugo, yung sa floodway yata yun eh. So, yun lang siguro. Talagang minsan may drawback ang kapag meron kang angles. Kasi kapag hindi naging effective yung angle, mahaba ka agad yung mawawala sa'yo. Yun yung tingin ko. Round 2 ni Jabo, spatan natin. Spit ko na yun. Bastos ba? Okay. Sabi niya, hindi daw yung liga ko, hindi ko daw estilo. Palibasa yung estilo mo pang cyper lang. Galit na galit, kulang na lang mag-grabbing growl. Dinadala ka lang kasi ng liga mo, yung dinadala ko underground. Tangina nito, ang late-late mo, galit ka, baka mangitlog ka niyan. Tangina nito. This man is a joke, fam. Yung height niya, April Fools. 4'1". Sa sobrang laki ko, basic lang, di ba? Sa sobrang laki ko, nakikita ko yung nanonood sa bandang dulo. Sa sobrang liit mo, yung nasa likuran na nakikita lang lumulutang na ulo. Kaya classic lang na banatan ng aking pakakawalan. Durug-durug yan pag binalahan malamang. Bawat tama, ulo-ulo lang, di kasama katawan. Yung scheme, dadagdagan. This pussy will follow the red dot. Hindi kilala tong mga bala ko, they are nobodies. Puro headshot. Puro sa ulo. No bodies, puro headshot. Shit. Solid yun. Kala mo nagre-review, siya soon to be naguro. That's the truth. Pues pag ako ang nagturo, point and shoot, this boy is cook. Hindi niya alam ang aking limitation. Uuwi ka sa Rizal na nakabalot sa Manila paper bilang lesson niya ng old school presentation. Kaya sa pinapasukan niya, best believe, mag-a-absent tong si Sik. Madadama niya ay sakit after this defeat, mag-grief.
I'll finish the job and make this sick leave. I'm just showing... Bigay ko na sa kanya yun. Yung sa sick leave na yun. No, embrace the crowd sa big league. Kung ako lang ang Tony Hawk ng battle rap, kanina pa ako nagki-kickflip. Matic food trip. Lamon pati buto. I'm in the top of the food chain and this dude ain't lalamunin ng buo. Tong malnourished na to, magiging kanibal lang tong sisik pag pinakain ko ng kamao. Kaya kung kay Ibarra, kumakamay ka pa, pues ngayon, panis yan malamang. Kada rounds ko to tatambakan, lilitaw yung lamang. Hindi to friendly fight, tanga, feeling close ka lang. Hindi to friendly fight. Feeling close ka lang. Tag-ina, no? Kaya paparamdam ko yung ating agwat para malinaw sa net. Ito'y laban ng hindi champion, tas magcha-champion ulit. Oh. Gago punit, pwede kitang ilaglag dito, tas sa FRBL ka mumesbak. Mala Super Mario lang yung setup pag binacktrack, kasi uuntog muna kita bago mo makuha yung 1-up. Magiging duguan tong scenery. Ang pangit na sa view. Yung screen magba-black and white, parang movies noong 1952, but I'm talking about games. Sa bago kong specs, I'm gonna run it smooth. Tong robot, magiging graphic, nakabitan na ng GPU. I mean, whole of the mood, don't F with me. Kalaban niya AI, 2000s MVP. I get the best handle in the league you will ever see. Yung ulo niya, ibe-between the legs. Pedigree! Ang kulit lang ng action niya. The death is near. You're facing your biggest fear. Sa sobrang lakas ng punchline, tatagos ka sa spirit realm. And after I'm done... Ganda sa... Ako talaga nag-enjoy ako sa battle rap na mas ganyan yung atake, no? Yung mas generic kung tawagin ng mga tao, applicable sa lahat, pero gusto ko yung ganyang battle rhyming, ganyang klaseng punchline rap, no? With this guy, walang mag-a-eye witness sa gagawin niya na crime. Ultimo guardian angel mo, magiging legally blind. Ooh. This battle is mine. Kaharap mo ay cyborg, kaya kung maaari galingan. Kasi ang buong potential nitong metal, kalahati ko pa lang. Tapos na. So, dito sa listahan ko, kahit hindi ko pa binibilang, alam ko nakuha ni Jabo. Round 1 and 2 nakuha na niya. 4-1, lumulutang na ulo. Yung hindi kasama katawan. Para sa headshot yun eh. Tapos puro headshot, sinabi rin niya yun. Tapos yung pag siya nagturo, point and shoot. Yung sa Jaryo, may lesson, old school presentation. Sick leave, yan, pinuntusan ka rin yan. Kung Tony Hawk, kung siya daw si Tony Hawk, kanina pa siya kumikickflip, parang puro kickflip. Tapos magiging kanibal pag yung pinakain yung kamao. Tapos hindi to friendly fire, friendly battle, friendly fire, feeling close ka lang, parang gano'n nata eh. Tapos yung magcha-champion ulit, tapos pedigree, no? Yung between the legs, yung ulo, between the legs, pedigree. Tatagos ka sa spirit realm, tsaka yung legally blind, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kay Jabo. So, round 3, spatan natin si Sisik.
Banat, pakinggan natin! Magkakampiyon ulit. Tangina, gigil na gigil, halatang si Jabo ay Tom Goods. Malamang magcha-champion tong ulit. Malamang niluto ka kay Boys Loot. Talaga. Tanong mo sila. Sasagot ka pa eh, no? Sasagot siya, tapos boss, wala kang kaso? Oo, magiging pedigree ka ngayon, papakain kita mamaya sa aso! Utang ina mo ha? Ano? Ano? Gago kahit suntukan tayo dito. Tatakbo lang ako. Tongin, tapang-tapang mo ha, gaga. Tangina mo, pag sinapa kita mamaya, matatanggalan ka ng ingrown. Matapang ka lang kasi mahaba ka, parang medyas ni Beatroom. Ingrown tsaka Beatroom. Na-appreciate ko yung effort naman. Na-appreciate ko yung effort. Haba, di ba? Putang ina, high socks. Aktivistang Jejemon. Ay, na. Sasabihin ko na, Ender ko issue ni Enzite. Tay tayo dyan. Okay lang yan, boss. Sayang. Know the game. Bullet train. Da. Let. Grabbing holo, nice. Keep that loud. Underground. That. There. Multi yun, no, bay? Ganyan bagong definisyon ng multi para dito sa bobong guy. Voltes 5. You a fake bitch. Dolo rhyme, gago. Di ka marunong mag-multi, di ka marunong mag-rap. Isa ka lang epal. Pabigat sa eksena. Habang ako kahit galing pa ng metal, may bigat ang binenta, kaya panahon na ng AI ang pantapal. Yung niyabang ni Repa, mas maraming pinatay ang kamay na bakal nung dekada 70. Naku, todas turik kung sa live. Mag-isip kung bakit siya kuha, ayun olats tong week dun sa bay. Nadikit ang labis na kutsa, gago boplax ng bitch yun at fire. Matikwik yung pangit niyang buga. Ako sobrang lupit ko mag-rhyme. Naging sick yung hari ng tugma. Wala... Ang bata pa ni Sisik eh. Ramdam mo talaga yung pagkabata niya sa kung paano siya mag-isip. Sa ano, so parang gusto ko rin makita si Sisik na sa future, no, yung kapag gano'n na mas nagkaedad na, kumbaga. Nasa tamang landas tamang direksyon eh. Sa tamang direksyon naman eh, pero yun nga, may mga bagay na talagang parang age at experience ang magtuturo sa iyo, di ba? Kumbaga gusto kong sana hindi siya huminto, di ba? Para maabutan natin yung mas mature niya na way of thinking, parang gano'n, no? Ang husay na sa makulay. Tatagilid kanyang konsepto, nakakaumay lang na tayutay. Ang hain ni Jab sa konsyerto. Kung mali ako, i-correct mo kaso hindi mo kaya to insekto. Isa kang buhay na patunay na AI di talaga perpekto. Bubuka man ako tong weak fuck. Gago sa game, tanga ka pa rin. Robot nakapasok sa flip top. Gasolay, wala yan dating. Makina si Park kanyang tripwak. You bitch sa fake at di magaling. Gamit ang metal sa hip-hop. Yosef Rage against the machine! Putang ina mo, ano kaya mo yan, ha? Tangina mo, mag-rap nga lang, hindi mo pa kaya, mag-scream pa kaya. Putang ina mo!
Anong mga bago? Gusto nyo mga bago? Haka-haka? Kahit yung enerhiya bumaba, o ito, tangina, flow na metal, ako lang mismo gumawa. Tangina nyo, di yan kaya ng osarugami nyo, gago. Ano, ikaw, ano kaya mo? Technology? Technology na napaka-wex mo, G. Ako puputol dyan sa lahi mo na parang nagpa-vasectomy. Sa lahi... Sala! Mananalo to, boss. Motos Bulo, tanga tinalo na ni Steven si Baltz. Tas ito, tatalunin ko ngayon. Parang nagpa-vasectomy, sana i-gets mo din ang aking melody. Tumatakto sa kanyang memory. Nawala ka sana dito kung hindi tanga si Neko, G. Tas feel na feel ng tarantado, bobobato o espesyal. E kanyang skills sa pakalabo, pornong hapon na di legal. Pagiging robot na yating tao. Sobrang malabo. Sobrang labo. O pagkahali, mauko, feral. Mahinang cyborg lang yan si Gago. Buong pagkatao ko, mesal. Kaya wala nang kwenta ang pagsabat na job. Dapat dala mo'y tissue in best fight. Pinagsabay ang pagrarap sa rock. Malamang ito pa rin bisyo in next life. Peke pagiging hip-hop di buo. Kaya ako siya dito tines Mike. Kung malala na yung skill issue mo, di ko na kailangan ng issue ni Emzite. Ano? Tangina nyo. Ano, Motos Pulo? Fuck you. Motos Pulo ang champion, tangina nyo kukunin ko ang titulo. Kung gusto nyo ng Motos Pulo sa ahon, paglabanin nyo si Emzite sa tito nyo, bitch. One, two, three, four, five. 5 points kay Sisik. No? Malalakas yung iba niyang sinabi na hindi siya talaga 1 point lang. Pero, sige. Titingnan natin. Papakain sa aso na rebat. Yung pedigree. Pinuntusan ko yun. Naging sick yung hari ng tugma. Yun, solid yun. Vasectomy, yun, lakas nun. Tapos yung pour ng hapon, sobrang labo, tsaka yung Emzite at tito nyo, yung ender niya. Solid, no? Yun nga, parang tangina. Praktisado. Ang lutong. Magaling magsulat, magaling mag-rap. Metalhead, ganun. Pero wala 5 points Anong gagawin ko? Hindi, solid pa rin. Tingnan si Jabo. Parod, pakinggan natin! Ang lupit talaga ng rakistang unano na to. Nag-scream pa. Talagang ganadong-ganado. Parang vacuum na barado. Ina mo ka. Parang nagtantrums na naman yung pamangkin ko. Puro issue pa. Siya si Shane Michael Cruz. Shane, God is gracious or gift of God. Base sa pagsusuri ko, yun daw yung kahulugan. Lahat naman tayo regalo ng Panginoon. Maayos na kinahon, nakakagiliw naman. Parehas tayong balot sarap, pero sisiw ka lang. Parehas ng kahon, magkaiba ng laman. Kasi bukang bibig nito lagi, puro political shit. Well, dapat lang. Kasi yung pagkuha lantaran. Pues kung galit ka sa magnanakaw, harap-harapan kitang nanakawan. Kasi...
Nanakawin ko yung moment, pati spotlight sa entablado. Nanakawin ko yung panalo, pati tenga ng mga tao. Parang politiko na ako sa kapal ng balat ko. Sa sobrang dami kong mananakaw sa'yo, dun mo lang ako mapapatakbo. Tung bata nyo, sigurado nangangawa. Pilipino nga naman, harap-harapan na wala pa rin ginagawa. Nakakatawa. Gusto ko puntusan yung kanina, yung sa pagnakaw, yung doon ka papatakbo, pero hindi ko maintindihan eh. Nakakatawa kasi hindi ka naman ganyan dati. You're not doing the same thing. Tapos ngayon na makakuha ka na ng reaction sa tao, biglang bago ng kanyang lame way na to gain fame. Damn, Shane. Lalaban ka lang kung kailan huli na ang lahat. Ano yan, kaklatch mo, late game? Hindi ka tunay sa pinaglalaban mo. Maling imahe yung napiling halikan. Kasi sabi niya yung nakaraan, para kang si Looney, na sobrahan sa sundot. Wow, ginalingan. Aktivista na natutuwa pag may biktimang natataniman. Fuck! Contradicting bullshit. Ano ba yan? Kala ko ba fuck the police? Tas yun pa yung sinabi mo with your heads up. Eh alam naman natin na si Looney na frame up, pero kaka-focus mo sa punchline, di mo na napapansin yung setup. Oh, so siguro yun din yung ibig sabihin sa parang ramdam ko na sobrang bata pa ni Sisik dahil kung paano rin biglang nilalatag ni Jabo yan, di ba? Siguro ganun din siya para sa akin, subconsciously. Ganun. Pero Loons, ako na bahalang rumesback dito sa fame whore. Paparamdam ko sa kanya yung trauma mo na major. Maghanap ka na ng savior. Kalaban mo ay cyborg na may baril Terminator. Pag si Looney nasobrahan sa sundot, medyo wala ka sa lane. Pero pag crush niya, hands up, Vitrum! Nagsaselo si Shane. Tangina na ito talagang tamod ni Vitrum, sa tamod talaga nahubog to. Tingnan mo, dinamit mo pa yan. Ano yan, pantulog mo? Vitrum. Wala kaming respeto sa rapper na hindi makabayan. Yan yung sigaw ng idolo mo, kaya mahiya ka naman. Wala kang karapatan makibaka kung nakikigatas ka lang. Tangina, lakas nun. Walang sawa ako tong sasaktan. Yung mararanasan niya pang boss fight, nag-aapoy na to on-site. Kala mo may bonfire, sasalo ka ng sapak galing Japan, mababadibag to worldwide. Kayo, sabi nila, hindi ko daw deserve yung second round. Yan yung sinasabi ng nakakarami. Ayaw niyo ako makita manalo? Sa tuna ayaw niyo ako umabante? Ika nga ni Carlito, di porkit ayaw niyo, hindi na mangyayari! Yes. Kaya yung issue ni M-Site, sige ba mo sa akin? Total ganito lang loading nyo. Damay mo yung cameraman para lalong kumor nito. Ba't pakatian sa 70? Magkabila ang 35 yung sosolohin mo. So fuck all the issues at mga natatamo kong hatred, because you can hate all you want but you can't deny the greatness. Yes. Woo! Ganda. Ako hindi ko nararamdaman na kailangan ni Jabo kausapin ng mga tao tungkol sa mga ganyan. Parang ano yan, outside noise. Pero hindi ko siya masisisi kung naramdaman niya kailangan niya. Tingin ko na handle niya ng maganda sa kung paano niya in-address ngayon. Galing. You can hate all you want,
Pero di ako tinatablan sa mga kumag. Kung taga Montalban, Rizal, sa feed ko laging nakabungad. Pero mali ka na tinutulak dahil sa kabila ng mga sugat na natihili na panggulat. At mas Rizal pa ako sa'yo kasi piniling manahimik at dinaan na lang sa sulat. Yeah. Panalo si Boys Loot! Tatalunin niya ni Sisik! Yan yung sinasabi nila sa komento. Ang tanging sagot ko dyan, battle rap is a bitch! Linaglag ko sila pareho! Wow, kapag ganun yun. Sandali. Solid. Kahit hindi ko pa bilangan, tingin ko nakuha rin ni Jabo third round. So, alam ko nanalo si Sisik dito Pero, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. 10-5 ang third round. So, hindi ko dinidiscredit na nanalo si Sisik. Pareha sila magaling. Siguro sa lente ko, eto yung lumabas. At congrats pa rin kay Sisik dahil naka-advance siya sa semis, no? Parehas kayo magaling, pare. At papakinggan ko yung Our Scars Are Silent. Titingnan ko kung meron sa Spotify o YouTube ko naman. Pwedeng i-play ko sa sunod na Batas FM. Tingnan natin. Yun. Pero tingin ko na nakuha ni Jabo all 3 rounds. Harap-harapan kitang nanakawan. Pinuntusan ko yun. Tapos yung wala pa rin ginagawa yung tungkol sa pagnanakaw ng harap-harapan. Parang Pinoy, kung mga ganon. Tapos yung natataniman, yung kung paano niya ginisa yung angle na yun, yung kay Looney tinataniman, tapos sabihin mo na parang against ka sa police, siya, ganun, di ba? So, set up, Terminator, lakas nun. Makibaka, nakikigatas ka lang, yun, napaka-solid na laro nun. Tapos yung hindi na mangyayari, nakalimutan ko paano. Tsaka 235 isang 35 susuluhin mo. Tapos yung Can't Deny the Greatness, yan, astig yan, kung paano niya in-address yung issue. Tsaka yun, dinaan na lang sa sulat, yung parang Rizal, no? So, yeah. Tingnan natin kung ano sinabi ng mga judge. Flip top right of way. Day 2, Langit Lupa Tournament. Jabo versus Sisik. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang panalo ng laban na yun pero boto ng hurado. 3-2, advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Sisik. Shoutout Laglagan, tas kay Agent. Tapos Hindi na mamamansin siya. Siyempre, tas sa midweek basketball. Yeah. Tanga lang, init! Marshall, binoto ko si Sisik. Tangina, ito na yung isa sa mga pinaka-intense na battle na na-judge ko. No? Sobrang init, sobrang laki ng stakes. Kung isipin natin, parang pareho lang sila ng punchline kung mabibilang talaga tayo. Pero para sa akin, parang nagkatalo sila kung sinong mas may purpose sa kada rounds nila. Mas feel ko lang na mas malaki yung angle tsaka yung pagkakakonstruct, mas intricate yung pagkakakonstruct nung kay Sisik sa first tsaka sa
third, yung second pinaka-close na round, mas tumamang sa akin si Jabo. Pero para sa akin, mas lamang si Sisik sa concept tsaka sa intricacy ng round set. Pero at the end of the day, parang it all boils down to the preference naman kasi sobrang dikit ng laban at yung resulta mapapakita na 3-2 talaga siya. So para sa akin, 2-1 Sisik. Grabing laban yun. Sobrang lupit. Pero binoto ko si Sisik. Para sa akin, yung punchline, yung mga haymaker niya mas rekta kasi. Tsaka tsaka mas may mga napakita siyang kakaiba tapos sobrang gumana alam mo yan. Pero shoutouts pa rin kay Jabo. Dami rin niyang solid lines. Pero yun, para sa battle na to, kung battle rap, pag-uusapan, nakuha talaga ni Sisik para sa akin. Yo, Master Pete, Master's Connection, Speech of Bars Bargain, Motus. Isa ako sa mga bumoto kay Jabo. Kung titimbangin naman yung rounds nila, halos pantay lang yung lakas. May mga rebuttals na tumatama, may mga rebuttals na hindi. Yung aura naman nila sobrang parehas lang din. Talagang walang lumalaylay. Pero kaya ako binoto si Jabo all 3 rounds kasi may mga ang lalakas ng linya ni Sisik pero yung mga pinakamalalakas sa iba tumatama, which is sa ibang karakter tumatama, ayun yung pinakamalalakas niya talaga. So yung kay Jabo naman halos lahat direkta. So binasi ko na lang yung kung ilan or kung gaano karami yung tumama direkta sa mismong kabatin at doon nakuha ni Jabo yung boto ko. Direkta lang siya kay Sisik, which is si Sisik maganda, kaya lang sobrang haba ng mga setup din. Sa iba pala lalanding, sa iba pala tatama yung setup. Ang gaganda sana nun, pero parang para sa akin kasi ayun yung nakakakuha siya ng momentum sa ganong paraan, which is hindi naman tumatama sa mismong kalaban. Kaya walang effect kay Jabo. The meantime si Jabo tuloy-tuloy lang, hindi niya iniintindi yung pares maganda yung atake nila, pero para sa akin si Jabo yung binoto ko all 3 rounds. Pero congrats si C6, maganda yung ginawa mo at maganda na laban nyo. Kami ni Master Feet, alam mong dalawang magkaibang klaseng MC, magkaiba lahat halos. Preference, di ba? Pero pares kaming 3-0 kay Jabo. Tapos sinasabi ko kanina, mas generic yung sinasabi ni Jabo. Tapos mas personal yung atake ni Sisik. Pero tingin naman din ni Master Feet, mas direkta yung atake ni Jabo at mas generic yung atake ni Sisik. Pero ang punto ko lang doon is magkaiba kami nakita pero parehas kami 3-0 Jabo. Shay nga pala, Sisik versus Jabo. Ang binoto ko si Jabo all 3 rounds. Pinaka-close na round para sa akin, 3rd round. Ang ganda ng content ni Sisik. Pero ang storya kasi, ang naging dating sa akin ng battle is, si Jabo, siya yung parang Goliath, tapos si Sisik pinipilit umabot. So, 1 and 2, pareha silang gumagamit ng mga aggression bars, yung mga papatayin kita, bubutasan, babaril, whatever. Kaso, as much as ang ganda ng pagkakagawa ni Sisik, di siya convincing sa akin dito sa live. Kasi, ang liit-liit niya. Tapos, si Jabo, tapos, ikaw, aning kita. Hindi ako naku-convince. So, yun, hindi ako convinced. Tapos, ang ganda ng ginawa ni Jabo, 1 and 2, kasi, tamang strategy na kita tayo na lit mo papatay kita hindi, kaya kinlaon niya lang, so diffuse talaga yung ginawa ni Sisik. Sa round 3 close, muntik ko na ibigay kay Sisik, pero binigay ko pa rin kay Jabo. Ang ganda nung trap ni Sisik doon sa M-site issue, nadali niya si Jabo doon, but medyo hindi lang naglanding para sa akin yung mga yung mga ganong type shit ni Sisik kasi ayan, all 3 rounds Jabo, round 3 dikit, pero props kay Sisik. Pero yun lang, hindi talaga ako convinced na gagawin mo yung mga kay Jabo. So Joe Surgenio, sobrang init. O, kita nyo naman.
Grabe. Pero sobrang dikit na laban. Umabot ako sa punto na binigay ko ng tie yung 2 round, yung first 2 rounds. At nagkatalo sila sa round 3 para sa akin. Kasi sobrang dikit yung laban para sa akin. May tulog moments sila, tapos merong sapak moments din. So sobrang dikit, binigay ko ng tabla yung 2 round. And sa round 3, ang naging deciding factor sa akin is yung angulo about kay M-Site. Kasi inabangan ni Sisik yung M-Site angle, which is hindi niya binanggit. And then nagkataon na huli naman si Jabo. At binanggit ni Jabo yun, sineta pa niya, pero hindi nag-pay off kasi hindi naman ginawa ni Sisik yung angle na yun. Kaya sobrang dikit din ng round 3. Pero doon ko na lang nahanapan ng butas. Walang preference, pero yun yung pinakaginawa kong butas kung pasok ba lahat ng bars nila. Kasi malakas yung suntok eh. Kaso, effective ba siya or applicable pa siya doon sa ginawang rounds ni Sisik. Kaya, Sisik, congrats pa rin, Jabo. Solid yun, tangina. Solid na laban. Congrats sa parehas. Parehas magaling. Feel ko nakuha ko yung round 2. Yung round 1 namin dikit. Yung round 3 medyo hindi ko alam. Bahala na yung judges doon kung ano yun sa tingin nila. Pero napaka-classic ni Sisik. Tanga na yung ginawa niya sa round 3. Yung yung flow ng scream o kung ano man yung pang metal. Kasi napakahirap gawin nun. Lalo na yung sa state ng venue. Ako nga na basic rapping lang, nahirapan na eh. Kaya grabe, napakalapit ni Sisik doon. Kung taga Montalban, Rizal, sa feed ko lagi nakabungad. Pero mali ka ng tinutukoy. Alam nyo sino taga Montalban, Rizal? Si DJ Ants Drew. Ulak dahil sa kabila ng mga sugat na natihili na panggulat. What's up, DJ Ants Drew? Tangina ka. At mas Rizal pa ako sa'yo kasi piniling manahimik at dinaan na lang sa sulat. Yeah. Congrats sa parehas. Fan ako, nakakuha ng, kumbaga, Jabo. Fan ako ng ginagawa mo, Astig. Sisik, sa sound tripping ko yung music mo. Our scars are silent. So, yeah. Tangina. Basta nasa isip ko nun, tangina na to ni Jabo o ang lakas oh. Kokotawan ko to mamaya. Pagkalabas natin ng battle natin. Putang ina mo, ang lakas mo ha. Sumusubok ka ha. May tira ka rin talaga eh, no? Yan, Jabo, para sa'yo yan. The technology na napaka-wex mo, G. Ako puputol dyan sa lahi mo na parang nagpa-vasectomy. Sana. Ayun, naman akong ginagawa. Sa tingin ko, ngayong wala na ako sa langit lupa, baka ituon ko na lang yung attention ko sa ibang bagay na hip-hop pa rin, di ba? Tignan nyo na lang sa page ko, sa Jabo Facebook, kung ano yung mga plano ko sa buhay. Yeah. So yun, tangina, supportahan nyo yung liga namin na Kagaguhan Battle League at syempre, sa kanya pala yun, supportahan nyo yung lahat ng underground battle leagues na nag-e-exist sa So, Kagaguhan represent pala siya. Akala ko Floodway. Pilipinas. Lahat yan gumagawa ng way para iangat ang ating eksena, para iangat ang sining sa anumang aspeto, kaya suportahan natin yung lahat. Sa mga sumusubaybay sa akin, salamat. Yun lang naman masasabi ko, salamat lang, di ba? So yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Parang deflated si Jabo. Ramdam mo parang putang ina. Ang sakit ng pagkatalo para sa kanya. Hassle talaga matalo. 'Di ba? Sabihin sa yung putang ina. Hindi sapat yung ginawa mo eh. 'Di ba? Parang ganon. Yung mga talo sa akin na masakit. Parang tang ina. Maraming salamat sa girlfriend ko, sa pamilya ko, sa mga tropa ko. Kaya believe din ako sa puso ng mga battle MCs eh. Dahil wala eh. Diba? May calling tayo pare-parehas na ganyan ang gawin. Natatalo. Hinuhusgahan ng lahat ng tao. Pero tangina, sige, tuloy lang pare. Maraming parang ano lang iniisang tabi lang ang mga
emosyon at karamdaman eh. Parang ganun eh, natuto tayong iba yung disiplina para sa akin. At least ako, nakikita ko at sa mga kilala ko. Hindi ko alam sa iba kasi, di ba? Iba yung battle rap yo. Ano talaga? Minsan pagkatao mo, kaluluwa mo, di ba? Putang ina binibigyan na solid ng mga tao no, kung sino man eh. Na nandiyan palagi, tangina. Kung wala kayo, wala ako. Uy. Hanep. Hanep. Parang totoo, no? Pero solid, congrats sa parehas. Tangina, no? Solid. Nakakatuwa rin makanood ng mga bago. Dahil meron silang nahahain na bagong flavor. Not necessarily better, pero bagong flavor. Dahil sila yun eh. Di ba? Stick. So, I'm sure nag-enjoy din kayo. Nag-enjoy ako. Yun lang. Gumawa ako ng playlist ko ng puro mga kumbaga OPM. Ano ang OPM para sa akin? No? Mga tropa, mga nakasabayan, mga kinalakihan ko ng music. Nilagay ko lang sa isang playlist, tas naka-shuffle na pinapakinggan ko. Tas nilagay ko yung mga kanta ko rin dyan, yung Ginoo Rodriguez, yung may plaka ako. Tas narinig ko yung nag-play kanina yung Ginoo Rodriguez. Hindi ko naman sinasound trip lagi yung music ko. Bihira ko na. Ginagawa ko lang yun habang minimix ko yung music. Pero once nilabas ko na, hindi ko na masyado sinasound trip. Yun, napakinggan ko kanina. Tapos parang tangina, no? Siyempre, nabalik ako sa panahon na yun. Yung ginagawa ko. Pero pare, alam mo yun, hindi man siya pang mainstream. Hindi sobrang dami yung mga kasakay dahil weirdo yung ginawa ko. Kakaiba, di ba? Parang hindi siya para sa lahat talaga eh. Pero tangina, proud talaga ako sa ginawa ko doon. Yung vision at yung maraming decisions na ginawa ko sa album na yun, parang tangina, napaka-bold at halos ako lang ang marinig sa buong mundo na ganun. Tingin ko. So astig na nakagawa ako ng ganun. So yan yun, yung plaka. Ginoong Rodriguez, under a pricing yan, tsaka nilabas ng Icon din. Sila yung nag-tie up in a pricing tsaka Icon para maging plaka siya. So yun, sound tripin nyo sa Spotify, sa YouTube, kung saan man, kung gusto nyo ng plaka, message nyo lang ang pricing. Yun, sobrang astig lang na nakagawa ako ng ganun. Hindi ako sa nagbubuhat ng sarili kong bangko. Hindi ko nga pinopromote halos eh, di ba? Kumbaga parang hinahayaan ko lang mundo kung paano ko konsumo yan eh. Pero naalala, kanina nung napakinggan ko, tapos syempre nakikita ko sa screen. So ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko kanina habang pinapakinggan ko yan. Pero yun, salamat. Kung hindi nyo pa napapakinggan yung album, spatan nyo, pakinggan nyo. Basta, hindi ko na-explain. Spatan nyo na lang. Kung hindi nyo man natripan, at least napakinggan nyo kahit isang beses. Pero sobrang astig ng para sa akin yung naging vision tsaka direction niya, decisions niyan. Sobrang astig para sa akin. So, yes, salamat sa lahat na nakikinig. At lagi ko sinasabi sa dulo ng mga uploads ko, laging peace tsaka respeto at pagmamahal lang. Alam mo yun, corny man pakinggan, pero habang tumatanda, marirealize mo na yun talaga siya, pare. So, peace lang, peace.